Mga kababayan, isang nakakagulat at makasaysayang pangyayari ang naganap. Ang biglaang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Legal ba ito? May basehan ba sa batas? At bakit siya dinala palabas ng bansa? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kahapon, isang hindi inaasahang balita ang lumabas. Sa gitna ng mahigpit na seguridad sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, inaresto ng Philippine National Police, PNP, at mga operatiba ng National Bureau of Investigation, NBI, si dating Pangulong Duterte. Ayon sa mga ulat, ang operasyon ay isinagawa sa utos ng International Criminal Court, ICC, batay sa isang warrant of arrest na may kaugnayan sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ngunit sa kabila ng bigat ng sitwasyon, kapansin-pansin ang kilos ni Duterte, hindi siya lumaban o nagpakita ng pagtutol. Sa halip, mapayapa siyang sumama sa mga autoridad, tila handang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa mga nakasaksi, tahimik lamang siyang lumabas ng sasakyan at tuluyang sumama sa mga operatiba. Matapos ang pag-aresto, hindi agad isinakay si Duterte sa eroplano. Sa halip, dinala muna siya sa Villamor Air Base, kung saan siya pansamantalang idinitin sa loob ng ilang oras habang inaayos ang mga dokumento at iba pang legal na proseso. Sa oras na iyon, kasama niya ang kanyang legal wife, si Hanilet Avancenia, at ang kanilang anak na si Veronica Kitty Duterte. Ilang malalapit na kaibigan at kanyang abogado rin ang pinayagang makasama niya sa detention facility. Ayon sa mga ulat, tahimik at mahinahon si Duterte sa loob ng airbase, ngunit kapansin-pansin ang lungkot sa mukha ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. May mga diskusyong naganap sa pagitan ng kanyang legal team at ng mga autoridad, ngunit wala nang nagawa upang pigilan ang nakatakdang paglilipat sa kanya patungo sa The Hague. Makalipas ang ilang oras, dumating ang final clearance para sa kanyang deportasyon. Nagkaroon ng tensyon ng puwersahang inilayo ang kanyang asawa at anak kay Duterte upang masimulan na siyang madala sa eroplano. Sa mahigpit ng seguridad, dinala si Duterte sa isang pribadong eroplanong lumipad patungo sa Netherlands, ang sentro ng International Criminal Court, kung saan siya haharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ngunit maaari nga bang arestuhin at dalhin sa ibang bansa ang isang dating Pangulo? Ano ang legal na implikasyon ng pangyayaring ito? Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, hindi kinikilala ng gobyerno ang jurisdiksyon ng ICC mula nang umalis ang bansa sa Rome Statute noong 2011. Gayunpaman, naninindigan ng ICC na mayroon silang kapangyarihang litisin ang mga kasong nag-ugat bago pa man kumalas ang Pilipinas sa kasunduan. Sa kabila ng pagtutol ng maraming opisyal, naisakatuparan pa rin ang kautusan ng ICC sa tulong ng mga autoridad. Para sa ilan, ito ay isang hakbang patungo sa hustisya at pananagutan. Para naman sa iba, ito ay isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Ngunit isang mahalagang tanong ang bumabalot sa pangyayaring ito. Ito ba ay isang lehitimong hakbang ng batas o may bahid ng politika? Isa ba itong tunay na paghahanap ng hustisya o isang paraan upang patahimikin ang isang dating leader? Ano ang inyong opinyon, mga kababayan? Dapat bang kilalanin ng Pilipinas ang utos ng ICC o isa itong iligal na hakbang laban sa isang dating pinuno ng bansa? Ilagay ang inyong mga komento, i-share ang video na ito, at mag-subscribe para sa iba pang updates.